At sa punto pong ito, makasama natin si Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte. Vice Mayor Belmonte, good morning po. Good morning. Opo, Igan. yes, kahapon po umabot ng lampas tao itong baha sa Ross District. May plano ba ilikas po yung mga residenteng naroon? Ano pong balita ngayon? Sanay na po sila na may mga warnings na kapag umabot sa certain level yung tubig, nag-evacuate naman po yung mga tao. Yung mga barangay officials, alam na po nila kung anong dapat nilang gawin. As of yesterday nga, may ilang pamilya na nalikas pero bumalik din daw kaagad. Madali namang humupa ang baha doon sa lugar? Mabilis naman po kasi lagi pong nagte-text sa akin yung Kapitan Casimiro. Wala naman daw talagang emergency na nangyari, bahalang pero bumaba naman kaagad. Opo. Ano po mga lugar ngayon ang dapat po mag-ingat dito sa lungsod, Vice Mayor? Well, yung usual, kahapon naman, alam niyo, wala naman talagang masyadong grabing report sa akin ng mga flooding katulad ng dati, no? Opo. At tingin ko dahil talagang nag-impok or nag-invest ng malaking pondo ngayon yung pamahalaan lokal sa pagsasaayos ng mga drainage systems natin, no? Pero having said that, marami pa rin tayong mga low-lying areas. So the usual, yung mga Araneta area, tingin ko Santo Domingo area, Opo. Tatalon yung area na yun, usually binabahasa sa parte ng Santa Lucia, yung mga barangay na nandyan, yung mga malapit sa Tuliahan River. Usually binabaha yung mga yon, pero yesterday naman yung report sa akin hindi naman ganyan kagrabe. Dalawang barangay lang ata yung nagkaroon ng evacuation at hindi binanggit sa akin yung barangay Bagong Silangan kahapon, which is unusual dahil lagi sila yung naglilikas, diba? Pero yesterday wala siya sa report list ko ng mga nililikas. Vice, kahapon nabatikos kayo sa social media dahil nga sa hindi nyo agad pagsuspindi ng klase. Ito, bumalik na naman tayo sa problema. Sino ba dapat ang magdeklara ng suspension ng klase? Anong aral po uli ang medyo natutunan po natin dito, Vice? Ay, marami naman tayong natutunan na aral, no? Kasi yung sabi ko nga yung problema kapag walang storm signal o walang bagyo, kundi monsoon rains lang, nasa responsibilidad ng local government unit ang pagdeklara ng walang pasok. At syempre, tayong mga elected officials, bihira tayo magkaroon ng technical expertise. So umaasa po tayo sa Disaster Risk and Reduction Management Council natin, yung DRRM. No? So, batay kasi doon sa datos na nakuha namin kahapon na alas 3 ng umaga o alauna tapos alas 3:40, ang weather bulletin kasi nung time na yun, light to moderate rains. No? Okay. Walang warning. Tapos yung aking DRRM na nakapag-train din naman sa pag-asa sa pagpasa ng mga weather bulletin, sabi niya batay dito, Vice, sa mga nakukuha nating datos na pinagbabatayan naman rin natin ng ating mga desisyon, tingin niya wala daw sapat na batayan, no, para magdeklara ng suspension. At ako rin, nung binasa ko, okay, wala yung warning. Katulad ng the day before, 2 days ago, may yellow warning yung pag-asa bulletin. Kaya nung nagkaroon ng yellow warning, nag-recommend ka agad sa akin yung DRM ko na, Vice, may yellow warning, mag-suspende tayo. No? So batay sa local na DRRMC? Yeah, yung DRRMC, usually ngayon, ang may kakayanan mag-evaluate at magpayo doon sa local chief executive o yung decision-making person na kung ano yung dapat gawin na aksyon, no? So, I would like to compare with today, no? Napakaaga natin naman nagdeklara today kasi yung weather bulletin na natanggap natin mula sa pag-asa kahapon ng alas 5, nandyan na, may cyclone warning na, tapos nandun na, moderate to heavy rains, binanggit nila magkakaroon ng mga thunderstorms, sabi, yung southwest monsoon ay lalakas, no? So may ganung klaseng mga senyas, no? Na para sa akin nung nabasa rin ng DRRM ko, okay, sabi niya, ma'am, ito na pwede mo nang suspindihin ng klase kasi maaga pa lang nandiyan na yung mga warning signs. Tapos dito naman sa local level, katulad na nabanggit ko rin earlier in another show, yung mga rivers naman natin, ito rin yung mga ilan sa mga mapanganib na binabantayan natin, no? So as of last night, 8 o'clock, yung Marikina River at saka yung San Mateo River parang nasa alarm level 1 na. Tapos yung Tulyahan, saka yung nakalimutan ko na may isa pang river na nasa saturation point na. At kung continuous ang rainfall today, ay maaaring mag-overflow, no? At yung mga nearby communities baka bumaha. So, tingin ko, yan ay sapat na batayan na lagi natin hinahanap. Rin mga local government people,
na pwede na tayong Magdeklara ng walang pasok. Opo. Okay, Vice, tinatanong, asan daho ba si Mayor Herbert? Nasa Japan po siya ngayon. Official ano yun? Trip. Yes, tingin ko, opo. Okay. Maraming salamat muli, Kansas City Vice Mayor Joy Belmonte. Maraming salamat po. Good morning po.